Nandito na mga huwan ang kompletong astig na Tagalog recap natin ng TV series na ang The Boys Season 4 mula episode 1 to 8. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Si Victoria Newman ay humarap sa isang campaign at kalaunan kasama si Ryan ay dumalo si Homelander sa event. Paglapit ni Homelander kay Vicky ay pinasama niya si Ryan sa anak nitong si Zoe at kinumbinsi niya ang babae na makipagnegosasyon sa vote. Ngunit tumanggi si Newman sapagkat kasalukuyang nasa court trial si Homelander nang dahil sa nakaraang pagpatay niya sa isang lalaki sa publiko. Samantala bilang bagong leader ng The Boys ay nagtungo si MM at ang grupo sa likod ng gusali bilang paghahanda nila sa pagtugis kay Victoria at kasama ang dalawang agent ay nagpanggap sina Frenchie na mga caterer ng event. Kalaunan ay hinarap ni Billy Butcher sa isang silid si Ryan at pinaalis muna niya roon si Zoe. Kinumbinsi ni Butcher si Ryan na bumalik sa pangangalaga ni Mallory ngunit biglang lumapit sa kanila si Homelander at dinala si Ryan palabas ng silid. Sa sunod na eksena ay pinasok ni na Frenchie ang hotel room ni Newman ngunit pagdating roon ni Zoe ay mabilis na inatake at tinapos nito ang dalawang agent. Agad na kinalaban naman ni Kimiko si Zoe ngunit nagawa nitong maputol ang kaliwang kamay niya at napilitan silang tumalon sa bintana ng gusali. Nagmadaling sinalo ni Starlight si Frenchie sa ere ngunit dahil sa liit ng kamay ni Kimiko ay malakas na bumagsak siya sa baba pero agad na gumaling ang pinsala niya sa katawan. Ilang saglit ay lumapit si Vicky sa van ng The Boys upang kumbinsihin si Huey na makipag-ayos sa kanya at si Billy ay mabilis na binaril si Newman sa ulo ngunit wala itong epekto sa babae at inis na lumayo siya sa grupo. Kinabukasan ay kasama ang panibagong Black Noir ay ipinakita ni Ashley kina Homelander ang mga candidate na posible nilang may recruit sa The Seven at isa na rito ang napakatalinong si Sister Sage. Sa kasalukuyang yun ay makikitang palihim na nakikipagtulungan pala si Defense Secretary Bob Singer kina Mallory ngunit labis na nagalit siyang malaman na namatay ang dalawang agent niya sa misyon ni na MM kagabi. Pagsapit ng gabi ay nakipagkita si Butcher kay Victoria sa isang abandonadong gusali. Binunyag ni Billy kay Vicky na ang CIA ay planong pabagsakin siya gamit ang tungkol sa paglikha niya ng virus sa Godalkin University upang mapatay si Homelander. Pero mapipigilan ni Butcher ang CIA kung tutulungan siya ni Newman na mailayo si Ryan mula sa ama nito. Pero nasagot ni Victoria na nais niyang makuha ang mga Red River files na nakuha noon ni Huey bago siya makipagtulungan sa kanya. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nagmadaling nagtungo si Huey sa ospital dahil biglang na-stroke ang ama niyang si Hugh. Samantala si Homelander ay nakakuha uli ng puting buhok sa ulo niya at inilagay ito sa garapon habang nadidismaya sa pagtanda niya. Pagkatapos ay palihim na binisita ni Homelander si Sister Sage sa apartment niya at upang subukan ang talino nito. Sinabi ni Sage na dahil madalas kinukulayan ang buhok ni Homelander ay agad na napansin niyang tumatanda na siya. Kinamangha ni Homelander ang nasabi ni Sage at humingi siya ng payo sa kanya. Pinaliwanag ni Homelander na sa kabila ng napakaraming nagawa niya para sa mga tao ay kinokontrol pa rin nila ang lahat at hindi siya nasisiyahan rito. Pinayo naman ni Sage na hayaan ni Homelander ang mga tao sa pagkontrol hanggang sa mawasak nila ang isa't isa at doon siya magpapakita upang iligtas sila. Sumang-ayon si Homelander kay Sage at napagdesisyonan niyang isali ang babae sa Seven.
Kinabukasan sina MM ay natrack ang cellphone ng lalaking si Todd at kasama ang iba ay nakita ng The Boys na nakipagkita ang mga ito kay Sage. Pagkatapos ay pinasok ni Sage sina Todd sa isang saradong gusali ng vote upang iharap sila sa 7 at dahil mga fans ni Homelander ang mga lalaki ay walang awang ipinatapos niya kina Black Noir ang grupo. Pagkatapos ay nagtungo si Homelander sa courthouse kung saan magaganap ang trial niya habang ang mga taga-suporta ni Starlight at ni Homelander ay nagpoprotesta sa harap. Maya-maya nang inanunsyo sa korte na hindi guilty si Homelander ay nagpanggap si Sage na isang supporter ni Starlight at naghagis siya ng kape sa mga supporter ni Homelander upang magkagulo ang dalawang grupo. Nagmadaling nagtungo si Annie sa lugar upang awatin ang mga tao ngunit agad na nilagay ni A-Train ang mga labi ni Todd sa insidente upang palabasin na pinatay ng mga supporter ni Starlight ang ilang fans ni Homelander. Kinagabihan ay imbis na magpadala ng files kay Victoria ay naisipan ni Butcher na mag-send sa kanya ng malaswang litrato ni Huey. Kinabukasan ay labis na nagulat si Huey sa pagbisita ng ina niyang si Daphne sa hospital ward ng ama niya. Binunyag ni Daphne na madalas na silang nagkikita ni Huey nitong mga nakaraang taon at nakaraan lang ay binigay niya ang power of attorney niya sa kanya imbis na kay Huey. Labis na nagalit naman si Huey sa nalaman at inis na umalis siya ng ospital. Maya-maya ay inamin ni Billy sa The Boys ang malalang kondisyon niya dahil sa paggamit niya ng Temp V at si MM ay napagdesisyonang tanggalin na siya sa grupo dahil isa na siyang layabilidad sa misyon nila. Hindi nagtagal ay na-realize ng The Boys na si Sister Sage ang nagplano ng buong pangyayari kahapon sa rally at si A-Train ang nagdala ng mga labi ni Todd sa tapat ng courthouse. Dahil naman na-track ni MM ang cellphone ni Sage ay plano niyang puntahan ito at sina Huey ay haharapin si A-Train. Sa sunod na eksena si Ashley ay napagplanuhang ipakilala si Ryan sa publiko bilang si Homeboy pero minungkahi ni Sage na dapat na makilala ang bata sa ibang imahe bilang independent na superhero. Maya-maya ay pagdating ni MM sa gusali kung nasaan si Sage ay laking gulat nilang makita roon si Billy dahil nahak pala nito ang computer niya. Pagkatapos ay mabigat ang kalooban na sinama nila si Butcher papasok ng isang convention at nakita nila roon si Sage na planong makipagtulungan sa soup na si Firecracker. Ngunit nang napagdesisyon na ni Billy na puwersahang dukutin si Sage ay pinigilan siya ni MM hanggang sa nabugbog niya sa labas ang dating leader nila at galit na pinaalis ito ng lugar. Sa kasalukuyang iyon nang isinasagawa na ng 7 sa publiko ang peking pagligtas ni Ryan sa isang bata ay aksidenteng naitulak niya ng napakalakas ang stunt coach niya. Pero pinalabas ni Homelander sa publiko na totoong terorista ang napatay ni Ryan. Samantala sina Huey ay nakita sa daan si A-Train na kinukwento sa mga pamangkin niya ang pagligtas niya noon sa mga tao. Pero si Nate na isang disabled na ay inis na nasabing peke ang mga pagligtas ni A-Train at pinasama ni Nate sa kanya ang mga anak niya. Nang lalapitan ni Starlight si A-Train ay nasabi ni Huey na hayaan muna nila siyang mapag-isa dahil sa labis na kalungkutan nito ngunit biglang umalis ang soap ng lugar. Ilang saglit pagbalik ni Huey sa headquarter nila ay hinihintay na pala sila roon ni A-Train at binigay sa dalawa ng soup ang USB drive na naglalaman ng security footage na hindi ang mga fans ni Starlight ang pumatay kina Todd. Nabigay raw ito ni A-Train kina Huey bilang pasasalamat dahil sa hindi nila paglapit sa kanya kanina. Maya-maya ay pinasok ng The Boys ang silid kung saan magkikita sina Sage at Firecracker. Subalit biglang sinugod sila roon ni Sage at tinutukan ng mga baril ng soup na si Splinter kasama ang mga clone nito dahil alam pala ng babae na nahak nila ang cellphone niya. Pagkatapos ay inatasan ni Sage si Firecracker na tapusin sina MM upang may recruit niya siya sa 7 bago ito umalis ng silid. Matapang na kinalaban naman ng The Boys ang grupo ni Firecracker at magaling na natapos ni MM ang ilang clone ni Splinter habang si Kimiko ay kinalaban si Firecracker. Ngunit si Splinter ay lumikha ng mas maraming clone niya. Kalaunan ay tumalsik sa kabilang silid si Kimiko habang patuloy na kinakalaban si Firecracker at buong lakas na nakipagsagupaan sina MM sa mga nagkalat na clone ni Splinter sa paligid. Nagmadaling sinabi ni Firecracker sa social media ang pag-atake sa kanya ng mga CIA agents pero si Butcher ay mabilis na napatumba ang soap at kinalaban niya ang mga clone ni Splinter na sumusugod sa kanya. Nang natabunan ng mga clone si Billy ay agad na inatake ng The Boys ang mga kalaban hanggang sa tuluyan nilang mapabagsak ang lahat ng mga ito at si Firecracker ay tumakbo palabas ng silid. Maya-maya pagbalik ni MM sa headquarter nila ay nalaman sa internet ni Kimiko na nasa New York ang kuta ng Shining Light Terrorist Group. Sa sunod na eksena ay dahil sa ebidensya mula sa USB drive ay napatunayang inosente ang mga supporter ni Annie o ang mga Starlighters at patuloy silang nagrally laban kay Homelander at sa vote. Samantala si Ryan ay labis na pinagsisihan ang pagpatay niya sa stunt coach niya ngunit nasabi ni Homelander na laruan lang nila ang mga tao para sa kaaliwan nila.
Sa sunod na araw ay pinakilala ni Homelander sa publiko sina Sister Sage at Firecracker bilang mga bagong miyembro ng The Seven. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Kimiko kay Frenchie na sa tulong ni Hughie ay nalaman niya ang kuta ng Shining Light Terrorist Group sa New York at kinumbinsi siya ng babae na sumama sa kanya upang tugisin ang mga terorista. Sa sunod na eksena ay bilang bagong elect na presidente ay nasabi ni Bob sa meeting na plano niyang ipatupad ang kautosang magbabawal sa mga soups na maging involved sa kahit anong aktibidad ng militar at ng mga kapulisan. Si Victoria naman na bagong elect na vice president ay mabigat ang kalooban na sinang-ayunan si Bob. Samantala ang Starlight House na ang headquarter ng mga supporter ni Annie ay biglang pinasok ng isang supporter ni Firecracker at tinutukan ng baril ang isang lalaki pero agad na nadisarma ito ni Frenchie at magaling na napabagsak. Sa sunod na eksena ay palihim na kinontak ni Billy si Ryan mula sa nilalaro niyang online video game sa TV upang makumbinsi ang bata na bumisita sa bahay niya. Maya-maya ay bumisita nga si Ryan sa bahay ni Butcher at nang binigyan niya siya ng cookies na may halong pangparalisa ay hindi ito tinanggap ng bata. Pagkatapos ay habang naglalaro sila ng foosball ay nakwento ni Ryan kay Butcher ang aksidenteng pagpatay niya sa isang lalaki at labis na pinagsisihan niya ito. Si Billy naman ay napagdesisyonang itapon ang mga cookies at nagdahilan siya kay Ryan na naparami ang nalagay niyang asukal sa mga ito. Sa kasalukuyang iyon ay biglang pumasok si Starlight sa apartment ni Firecracker sa Vault Tower at nalaman niyang may matinding galit pala ito sa kanya. Ito ay dahil sa pagbuli ni Annie dati kay Firecracker sa isang beauty pageant noong mga bata pa sila. Subalit kahit pa humingi ng patawad si Starlight kay Firecracker ay hindi siya pinatawad nito. Samantala si MM ay nakipagkita kay A-Train upang pagbantaan siya na ikakalat niya sa publiko na siya ang nagbigay sa kanila ng USB drive kung hindi niya sila tutulungan pa. Ilang saglit ay narating ni na Frenchie ang isang abandonadong gusali kung saan nagtatago ang mga Shining Light Terrorist. Magaling na tinapos ni Kimiko ang mga terorista pero hindi nagtagal ay hinayaan niyang makatakas ng lugar ang isang babaeng terrorist. Sa sunod na araw ay nagpanggap na mga janitor sina Hughie at MM sa isang entertainment arena dahil napag-alaman niya kay A-Train na makikipagkita roon si Homelander sa isang tao. Kalaunan ay pumunta si Vicky sa lugar upang kamustahin ang mga performer ng arena. Si MM naman ay inatasan si Hughie na magtungo sa air vent at mag-set roon ng device. Pero narinig ni Hughie sina Homelander na kinukumbinsi si Newman na ibunyag sa publiko ang pagiging soup niya at kumontra sa batas na isinusulong ni Bob. Ngunit biglang tumulo ang pawis ni Hughie sa balikat ni Homelander at galit na inatake niya ng laser vision ang mga air vent pero nagagawang maiwasan ni Hughie ang mga atake niya. Hanggang sa aksidenteng natamaan ni Homelander ang isang aktres ng arena subalit ang iba ay nasaktan ng mga kasamahan nilang aktor dahil sa labis na pagkataranta sa sitwasyon. Kalaunan ay mabilis na tinaka si Hughie mula sa lugar ni A-Train na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay bumisita uli si Hughie sa ospital at natanong niya sa ina kung bakit niya siya naiwan noong bata pa siya. Pinaliwanag ni Daphne na noong panahon na yon ay dumaranas siya ng postpartum depression at dahil sa matinding sakit na nararamdaman ay tinangkapan niyang magpakamatay. Hanggang sa napagdesisyonan ni Daphne na iwan sina Hughie at ang lalaki ay unti-unti nang naiintindihan ang ina. Pagsapit ng gabi ay napansin ni Homelander na nagpunta si Ryan sa bahay ni Billy dahil naamoy niya ang amoy nito sa damit ng bata. Nagtalo ang mag-ama at dahil sa sobrang galit ay nabasag ni Homelander ang salamin ng bintana. Mula naman sa basag na salamin ay nakausap ni Homelander ang mga personalidad niya at napagdesisyonan nilang tanggalin na ang pangangailangan nilang mahalin ng iba. Pagkatapos ay sinabihan si Homelander ng mga personalidad niya na magtungo sa laboratory kung saan siya nilikha noon. Kinaumagahan ay sinabi ng doktor kay Hughie na tatanggalin na nila ang feeding tube ni Hugh upang mamatay siya sa lalong madaling panahon dahil wala nang lunas sa karamdaman nito. Samantala si Homelander ay binisita ang isang underground laboratory ng Vought kung saan siya noon nilikha at labis na pinagulat na makita siya ni na Assistant Director Marty pati na ng lahat ng scientist. Pagkatapos ay ipinakain ni Homelander sina Marty ng dala niyang cake pero naalala niya ang pag-torture dati sa kanya ni Frank sa incinerator chamber bilang parte ng eksperimento nila sa kanya habang nag-e-enjoy siyang maghagis ng paper ball sa trash bin. Sinabihan naman ni Homelander si Frank na pumasok ng chamber kundi ay ipapasok niya rito ang buong pamilya niya at pagpasok ng lalaki sa loob ay walang awang sinunog siya ni Homelander habang naghahagis rin ng paper ball sa basurahan. Maya-maya si Firecracker ay inatasan ni Sister Sage na magsagawa ng stage show sa tapat ng Starlight House at magbunyag ng mga sekreto ni Annie upang mapabagsak nila siya. Sa sunod na eksena si Hughie kasama si Kimiko ay palihim na nakipagkita kay A-Train. Inis na pinaliwanag ni Hughie kay A-Train na lahat ng masasamang nangyari sa kanila nakaraan ay nagsimula ng dahil sa nagawa niya noon kay Robin.
Pagkatapos ay sinabi ni Huey na kapag kinuha niya si A-Train ng Compound V para sa kanyang ama ay wala na siyang kasalanan sa kanya at sinang-ayunan ito ng lalaki, subalit biglang pinagbabaril sila ng mga Shining Light terrorist dahil nasundan pala ng mga ito si Kimiko sa lugar. Si Kimiko naman ay kumuha ng mga kagamitan sa napasok nilang opisina at binigay niya ang mga ito kay Huey bilang mga sandata. Pagsugod ng mga kalaban sa gusali ay mabilis na napabagsak ni Kimiko ang ilan sa kanila ngunit ang babaeng terorista ay napasabugan siya ng grenade launcher. Samantala si Huey na hindi sanay makipaglaban ay pinilit makipagsagupaan sa isang miyembro ng Shining Light at nagtagumpay siyang mapabagsak ito. Ilang saglit nang gumaling ang katawan ni Kimiko ay makikitang kaibigan pala niya ang babae noon at hinikayat niya itong sumama sa kanya. Ngunit tumanggi ang babae kay Kimiko at umalis na ang dalawa sa lugar. Maya-maya ay pinasok ni A-Train ang apartment ni Homelander at nakita niya roon ang ilang bote ng mga gatas. Nakita rin ng lalaki sa garapon ang mga puting buhok ni Homelander bago siya makakuha ng Compound V sa drawer. Kalaunan ay napagdesisyonan ni MM na ibalik si Butcher sa The Boys at humingi sa kanya ng pabor si Billy na kapag namatay siya ay siya na ang kumuha kay Ryan mula kay Homelander. Sa kasalukuyang yon ay inalala ni Homelander ang pagkulong sa kanya ni Marty sa isang konkretong silid na ang bedroom at dahil sa labis na kalungkutan ay naisipan noon ni Homelander na magsarili sa loob. Pero nang nakita si Homelander ni Marty ay pinagtawanan siya nito at nabansag ang squirt. Pagkatapos ay sinabihan ni Homelander si Marty na magsarili sa harap ng mga katrabaho nila kundi ay aatakihin niya ng laser ang ari niya. Mabigat ang kalooban na ginawa nga ito ni Marty habang labis na natatawa sa kanya si Homelander pero kalaunan ay walang awang inatake niya ng laser vision ang scientist. Bigla namang pumasok ang head scientist na si Barbara at sinabihan si Homelander na tapusin na ang paghihirap ni Marty. Maya-maya ay pinasok ni Frenchie ang trailer bus ni Firecracker upang maghanap ng sekreto ng babae. Ngunit biglang nakita si Frenchie ni Ezekiel at galit na inatake siya nito bago patalsikin palabas ng sasakyan. Si Butcher naman ay inatake ng fire extinguisher ang kamay ni Ezekiel upang mawasak ito ngunit nagawa siyang masakal ng kalaban gamit ang kaliwang kamay niya. Pero biglang nawala ng malay si Billy at kalaunan paggising niya ay nakita niyang wasak na ang buong katawan ni Ezekiel na labis na kinagulat niya. Samantala si Firecracker ay binunyag sa show niya ang aborsyon ni Annie sa ipinagbuntis niyang 6 na buwang sanggol noon. Ngunit labis na kinagalit ni Starlight ang binunyag ni Firecracker at agad na nagtungo siya sa stage upang suntukin ng maraming beses ang babae hanggang sa mabugbog niya ito. Pero kalaunan ay inawat si Annie ni MM. Maya-maya ay pinasok ni Homelander ang lahat ng scientist sa bedroom at maliban kay Barbara ay tinapos niya ang mga ito bago siya umalis ng gusali na nababalot ng dugo ang buong katawan. Sa kasalukuyang iyon ay nakipagkita uli si Huey kay A-Train upang tanggapin rito ang Compound V ngunit nakita siya ni Butcher. Inamin ni Billy kay Huey na nagturok na siya nakaraan ng Compound V ngunit hindi gumaling ang karamdaman niya at bukod sa hindi siya nagkaroon ng kapangyarihan ay binabalik lang ng droga ang mga masasamang memorya niya. Kaya't minungkahi ni Billy kay Huey na huwag gamitin ang Compound V habang di pa huli ang lahat. Kinaumagahan ay hindi nga in-inject ni Huey ang Compound V sa ama at ipinahawak niya lang ito sa kanya. Pero kalaunan ng kumuha ng kape si Huey para sa kanila ni Daphne ay nakita niyang dumaloy ang Compound V sa tubo ni Hugh at bigla siyang nagising. Agad na tinanong ni Huey si Hugh kung may nararamdaman ba siyang kakaiba pero pakiramdam ng ama ay napakalusog ng pangangatawan niya. Inamin naman ni Daphne kay Huey na siya ang nagbigay ng Compound V sa asawa dahil hindi niya matanggap na mawawala ang ama niya sa buhay niya. Samantala si Butcher ay binunyag sa The Boys na ang Godalkin University ay palihim na lumikha ng virus na makakapatay sa mga soups. Ngunit nagawang makuha ni Victoria ang soup virus kaya't kailangan nilang makuha ito sa kanya. Agad na nagtungo sina Billy at MM sa kulungan kung saan nakapiit si Stan Edgar at nakipagkasundo ang dalawa sa kanya na papalayain nila siya roon kung tutulungan niya silang makuha ang soup virus kay Newman. Sumang-ayon naman si Stan sa The Boys at maya-maya matapos siyang mapalaya ng grupo ay dinala niya sila sa lumang house farm nila. Pagpasok ni na Butcher sa bahay ay napansin nilang walang tao sa loob at nagkalat ang mga dugo sa paligid. Kalaunan ay napasok ng The Boys ang basement kung nasaan ang sekretong laboratory ni Newman at nakita nilang nagturok sila ng mga Compound V sa mga hayop. Hindi nagtagal ay pumunta si Victoria sa laboratory pero kinumbinsi ni Stan ang anak na gamitin ang abilidad ng grupo upang matulungan nila sila. Sumang-ayon si Vicky sa ama at lumabas sila ng house farm upang hanapin sa paligid ang asawa niyang scientist na si Semir. Ilang saglit pagpasok ng grupo sa isang barn ay biglang inatake sila ng mga manok na naturukan ng Compound V kaya't nagmadaling lumabas roon ang lahat.
Patuloy na naglakad ang grupo sa sakahan ni Stan ngunit nakita nila ang mga tupa na mabilis na winasak ang katawan ng mga baka pati na ang isang tauhan ni Victoria. Pagkatapos ay tumakbo ang grupo sa kalapit na barn upang makapagtago at doon nila nahanap si Samir. Pinaliwanag ni Samir na aksidenteng kumalat sa buong barn ang virus pero kasama ang isang scientist ay natabi niya ang huling dosage ng soup virus. Minungkahi naman ni na iturok nila ang virus sa labi ng scientist at ipakain yun sa mga hayop upang mamatay ang mga ito. Pero kahit mariin na tumanggi si Billy ay napagkasunduan ng lahat na iturok nga ang huling dosage ng soup virus sa labi. Maya-maya nang kumuha si Huey ng gamot ay napansin niyang wala ang ama sa kama nito. Hindi nagtagal ay nakita ni Huey si Hugh sa kabilang silid na aksidenteng napatay ang isang staff ng ospital at hindi nito makilala ang dalawa. Nang pumasok ang isang nurse ay nagmadaling tumagos si Hugh sa pader subalit aksidenteng napatay rin niya ang isang pasyente sa katabing silid. Ilang saglit ay naabutan ni Huey ang ama na paalis na ng ospital at kinumbinsi siya ng dalawa na sumama sa kanila. Ngunit nakalimutan ni Hugh na nagkaayos na sila ni Daphne at ang naaalala lang niya ay ang pag-iwan nito sa kanila ni Huey noon. Kalaunan ay lumapit kay Hugh ang isang security guard subalit walang awang tinapos niya ito at galit na sinugod niya si Daphne. Pagpasok ni Huey sa isang silid ay naghanap siya ng gamot na makakapigil sa ama. Hindi nagtagal ay nahanap ni Hugh ang dalawa sa silid pero pilit na pinaliwanag ni Huey sa ama ang mga nakaraan nila hanggang sa bumalik na siya sa tamang pag-iisip at napansin niyang nababalot siya ng dugo. Ilang saglit ay hinayaan ni Hugh si Huey na mag-inject sa kanya ng nakamamatay na gamot upang mamatay na siya at upang wala na siyang mapatay na ibang tao. Pagkatapos ay malungkot na nagpaalam sina Huey at Daphne kay Hugh hanggang sa bawian na siya ng buhay na labis na kinalungkot ng mag-ina. Maya-maya ay nalagay na nina ang labi sa labas ng barn at agad na nilamon ito ng mga tupa. Ilang saglit lang ay napansin ng grupo na nagbagsakan na ang mga hayop dahil sa impeksyon ng virus. Ngunit biglang hindi makita ni Vicky si Samir sa paligid at kalaunan ay nakita ng tauhan niya ang putol na paa nito. Dahil naman hindi nakakuha sina ng soup virus ay plano nilang ibalik si Stan sa kulungan. Ngunit maya-maya habang nasa biyahe ay pinasabog ni Newman ang ulo ng CIA agent bago niya pinalabas ang ama sa kotse. Sa kasalukuyang yun ay binunyag ni Homelander sa 7 na nalaman niya sa cellphone ni Coleman na siya pala ang nagbigay ng ebidensya sa Starlighters nakaraan. Sinabihan naman ng leader ang mga miyembro ng 7 na tapusin si Coleman pero makikitang si Ashley pala ang nag-frame up sa lalaki, samantala dinukot pala ni Butcher si Samir bago ito putulan ng isang paa upang puwersahang ipagawa sa kanya ang soup virus. Kinabukasan ay nalaman ni MMKA Train na nagpaplano si Sister Sage kasama ang soup na si Tech Knight. Agad na sinabi ito ng leader kina Huey at napagplanuhan niyang pumunta sa party ni Tech Knight mamayang gabi upang malaman ang masamang plano nila ni Sage. Pero dahil imbitado sa party ni Tech Knight ang drug addict Soap na si Web Weaver ay humingi ng tulong rito si kapalit ng droga. Pagsapit ng gabi ay dumalo sa party ni Tech Knight sina Homelander at ang 7, kalaunan kasama si VP Newman ay napagplanuhan ni Homelander at Sage na makumbinsi ni Vicky ang mga government official sa party na magsagawa ng high treason laban sa presidente. Si Huey naman ay sinuot ang suit ni Web Weaver upang makapasok siya sa party. Pagkatapos ay nagkabit si Huey ng mga microphone sa ilalim ng mga table at masayang nilapitan siya ni Tech Knight. Naisipan ni Tech Knight na ilibot si Huey sa bahay niya at pinasok siya ng soup sa sekretong tech cave nito. Subalit nakita roon ni Huey ang nakagapos na sidekick ni Knight at sinabi ng soup sa kanya na siya ang susunod na sidekick niya. Kalaunan ay ginapos ni Tech Knight si Huey habang gumagawa sa kanya ng kalaswaan. Subalit dahil hindi mabanggit ni Huey ang safe word ni Web Weaver at napansin ni Tech Knight na labis na kinakabahan siya ay nalaman ng soup na isa siyang impostor at plano niyang torturin si Huey. Samantala sina ay palihim na pumasok sa bahay ni Tech Knight at kalaunan ay nakasalubong ni Starlight si Firecracker pero mabilis na nakapag-inject siya rito ng pangparalisa. Nang nakita naman ni si Sage sa kabilang silid ay agad na tinutukan niya ito ng baril. Pero bago mapindot ni Sage ang alarm ay agad na nabaril siya ni sa ulo ngunit biglang nawala ng malay ang leader. Nagmadali namang humingi ng tulong si Kimiko kay A-Train na ipunta si sa ospital at mabigat ang kalooban na sinunod siya ng soup. Hindi nagtagal ay napasok ni Starlight ang Tech Cave at mabilis na napatumba ni Kimiko si Tech Knight. Sa kasalukuyang iyon ay bumalik si Sage sa party na hindi makapag-isip ng maayos nang dahil sa tama ng baril niya sa ulo. Napilitan si Homelander na siya na ang magkumbinsi sa mga government official na magsagawa ng kudeta laban kay President Singer. Pero maging si VP Newman ay kinumbinsi rin ng mga opisyal at kalaunan ay sumang-ayon ang mga ito sa plano nila.
Samantala sina Starlight ay ginapos si Tech Knight at tinanong nila ang Soup kung anong plano nila ni Sage. Ngunit nang nagmatigas si Knight ay biglang natanggal ang gapos ng sidekick niya at minungkahi nito sa The Boys na idonate ang mga yaman ng Soup kung hindi siya aamin sa kanila. Mabigat ang kalooban na inamin naman ni Tech Knight na plano ni Sage na gawing mga internment camp ang mga kulungan niya. Pero dahil sa masamang plano ni Knight at Sage ay galit na tatapusin na siya ng butler niyang si Elijah at pinaalis nito ang The Boys sa Tech Cave. Kinaumagahan ay ni-report ni Firecracker kay Homelander na sina Starlight at ang The Boys ay nakapasok sa party kagabi at napatay nila si Tech Knight. Na-realize ni Firecracker na hindi si Coleman ang traidor sa kanila dahil nalaman pa rin ni Annie ang tungkol sa plano nila sa party. Nagduda naman si Homelander kung si Firecracker na ba ang traidor o hindi. Pero inamin ng babae na para sa kanya ay umiinom siya ng gamot upang magkaroon ng breast milk sa dibdib niya nang hindi kailangang mabuntis. Labis na kinagulat yon ni Homelander at agad na nag-breastfeed siya sa dibdib ni Firecracker. Sa sunod na eksena ay nalaman ni sa doktor ng ospital na nagkaroon siya ng panic attack at pinayuhan siya nitong tumigil na sa trabaho bago pa siya makaranas ng heart attack. Samantala si Butcher ay dinala si Semir sa isang abandonadong warehouse upang masimulan na niya ang paglikha ng malakas na virus at upang mapatay nila si Homelander. Ngunit pinaliwanag ni Semir na kapag lumikha siya ng sobrang lakas na virus ay posibleng kumalat ito sa hangin at mapatay ang lahat ng soap sa buong mundo pati na ang mga soaps na mahalaga sa buhay nila. Na-realize naman ni Billy na ikamamatay rin ni Ryan, Annie at Kimiko ang virus. Subalit nang dahil sa Compound V ay madalas na nakikita at nakakausap sa isip ni Butcher ang mga imahe ni Becca at ng yumaong kaibigan niyang si Joe. Pagkatapos ay nagtalo sina Joe at Becca dahil pinagpilitan ng kaibigan na kailangang mamatay ang lahat ng soap sa buong mundo. Sa sunod na araw ay palihim na kinuhaan ni A-Train si Sage na nag-aabot ng mga files sa isang lalaki habang nasa lansangan at agad na sinend niya ang litrato kina Ilang saglit ay bumalik na sa headquarters si Butcher at binunyag niya sa The Boys na siya ang dumukot kay Semir upang puwersahang magpagawa rito ng malakas na soap virus na makakapatay kay Homelander. Labis na kinagulat ng lahat ang nalaman ngunit ayon kay Semir ay kapag lumikha siya ng napakalakas na virus ay kakalat ito sa buong mundo. Kaya't napagdesisyonan ni Billy na sa tulong ni Frenchie ay plano ni Butcher makalikha ng virus na gagamitin lang nila kay Newman at kay Homelander. Ngunit dahil sa panic attack na naranasan ni nakaraan ay napagdesisyonan niyang ibalik na kay Billy ang pagiging leader ng The Boys. Pagkatapos ay nagtungo sina Butcher sa apartment kung saan nakita ni A-Train si Sage nakaraan at nadiskubre ng grupo sa mga files na plano nilang patayin ang presidente. Ilang saglit ay nakakita sina Annie ng isang babae sa kabilang silid ngunit biglang inatake nito sina Huey at kinuha ang damit ng isang matandang babae sa daan. Pagkatapos ay nagpalit ng anyo ang babae bago lumabas ng apartment at hindi na siya makita sa labas ni Billy. Sa sunod na eksena ay sinimulan ng tulungan ni Frenchie at Kimiko si Semir na makalikha ng soap virus. Samantala si Firecracker ay ni-report kay Homelander na si Web Weaver pala ang nagbunyag sa The Boys ng plano nila nakaraan. Inamin naman ni Web Weaver ang nagawa niya at walang awang winasak sa dalawa ni Homelander ang katawan ng lalaki. Maya-maya ay inatasan ni Homelander sina Deep at ang bagong Black Noir na magtungo sa headquarter ng The Boys na labis na kinagulat ni Butcher. Galit na sinuntok ni Deep si Starlight at nagkaroon sila ng matinding sagupaan habang si Billy ay matapang na pinagbabaril si Black Noir ng maraming beses ngunit walang epekto ang mga bala niya sa kalaban. Kalaunan ay dumating si A-Train sa headquarter upang tulungan si Annie na kalabanin si Deep at si ay ginamit ang machine gun niya upang mapatalsik si Black Noir palabas ng gusali. Hanggang sa magaling na napabagsak ni Starlight si Deep gamit ang pambihirang lakas niya pagkatapos ay agad na umalis ang tatlo sa headquarter bago pa makabangon ang dalawang miyembro ng Seven. Maya-maya ay nalaman ni Homelander kay Firecracker na si A-Train pala ang traidor at ngayon ay nagtatago na ito. Binunyag naman ni Sister Sage na alam niyang si A-Train ang traidor sa kanila pero parte ng plano niya ang pagbigay nito ng mga maling impormasyon sa The Boys. Ngunit galit na tinanggal pa rin ni Homelander si Sage mula sa Seven. Sa kasalukuyang yun sa tulong ni Frenchie ay nagtagumpay si Semir na makalikha ng soap virus ngunit mabilis na nag-inject siya ng virus kay Kimiko bago tumakas ng lugar. Nagmadali namang pinutol ni Frenchie ang paa ni Kimiko bago pa kumalat ang virus sa buong katawan niya. Sa sunod na eksena ay nagtungo ang The Boys sa isang bar at kalaunan ay may isang babaeng nag-request ng selfie kay Starlight. Hindi nagtagal ng mag-isa na lang sa bar si Butcher ay bigla siyang bumagsak. Ilang saglit ay sinuot ni Annie ang lumang suit niya na labis na kinatuwa ni Huey at nagtalik sila habang suot pa rin ng babae ang suit.
Subalit maya-maya habang natutulog si Huey ay bumangon si Annie upang kunin ang laptop ng lalaki at makikitang isang impostor pala ito. Samantala si Annie ay nagising sa isang abandonadong apartment ng nakagapos at biglang naalala niya ang babaeng nag-request ng selfie sa kanya ay inatake siya at napabagsak. Kinabukasan ay nagsuot ng dress ang peking Annie upang makumbinsi si Huey na mag-propose sa kanya gamit ang natabi niyang engagement ring. Samantala habang nasa ospital si Billy ay sinabihan siya ni Joe na bubuksan nito ang soup ability sa katawan niya kung papayag siyang tapusin ang lahat ng soup gamit ang virus. Maya-maya sa show ni Firecracker ay kasama si Homelander ay binunyag nila sa publiko na isang soup rin si VP Newman noon pa. Labis na kinagulat ni Vicky ang nagawa ni na Homelander pero sinabi niyang dapat na sumunod siya sa kanila para sa kapakanan ng anak niya. Samantala si MM ay inatasan si Huey na ikalat ang lahat ng data nila laban kay Vicky upang mapabagsak nila siya ngunit napansin ng lalaki na wala na ang mga files sa laptop niya. Sa kasalukuyang yun ay binisita ni Mallory sa ospital si Butcher at kalaunan ay tinext niya si Ryan upang mapapunta ang binatilyo roon. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Billy si Ryan na wag nang bumalik sa Vought Tower at sumama na uli kay Mallory. Kalaunan ay binunyag ni Mallory kay Ryan ang mga masasamang nagawa ni Homelander at ang paghahasa nito noon kay Becca na naging resulta ng pagbubuntis sa kanya. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Mallory si Ryan na hayaan nila siyang pagsanayin upang mapatay niya si Homelander ngunit mariin na tumanggi ang binatilyo. Subalit nang pinigilan ni Mallory na makalabas si Ryan ay malakas na natulak siya ng binatilyo na kinamatay ng Colonel at habang labis na nagulat si Billy sa nakita ay hinayaan niyang makaalis roon si Ryan. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Homelander si Ashley na gumawa ng listahan ng mga empleyado ng Vought na posibleng tumaliwas sa kanya at sa Seven. Kalaunan nang nasubmit na ni Ashley ang listahan ay binigay ito ni Homelander kina Deep at sinabihan silang tapusin ang lahat ng nasa listahan. Ngunit minungkahi ni Deep na dapat ay una sa listahan si Ashley at nang narinig yun ng babae ay nagmadali siyang kumuha ng Compound V sa opisina ni Homelander upang i-inject ito sa sarili. Samantala si Annie ay puwersahang tinanggal ang mga gapos sa kamay niya kahit palabis na nasasaktan siya. Maya-maya ay pinasok ni na MM si President Singer sa isang bunker upang protektahan siya mula sa soup na papatay sa kanya. Pero napansin ni Huey na isang impostor pala si Annie at agad na sinabi niya ito kay MM. Ngunit mabilis na inatake ng shapeshifter soup sina MM at Huey bago nito magaling na tinapos ang ilang mga Secret Service agents ni President Singer sa bunker. Nagmadali namang nilabas ni na MM ang presidente sa bunker at nang sinundan sila ng soup ay kinalaban nito ni Kimiko ngunit nagawa rin siyang mapabagsak ng kalaban. Hindi nagtagal ay naabutan ng soup sina Huey pero agad na inatake ito ng totoong Starlight at buong lakas na nakipagsagupaan siya sa kalaban hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay siyang matapos ito. Samantala ang ilang miyembro ng Seven ay sinimulan ng tapusin ang mga nasa listahang empleyado ng Vought pero hindi nila makita si Ashley. Kalaunan ay dinala ni Huey sina Vicky at Zoe sa bagong hideout nila. Nasabi ni Newman na tutulungan niya silang mapabagsak si Homelander at ang Vought kung tutulungan nila silang mailayo kay Homelander at malinis ang pangalan niya sa CIA. Ngunit pagdating roon ni Butcher ay hindi siya sumang-ayon sa plano ni na Huey at gamit ang mga galamay ng leader ay ginapos niya si Vicky bago patalsikin si Zoe. Pagkatapos ay walang awang winasak ni Billy ang katawan ni Newman at ang isang tauhan nito ay nagmadaling lumabas ng hideout nila. Kinuha naman ni Butcher kay Frenchie ang baril na naglalaman ng soup virus bullet bago siya magpaalam sa grupo at umalis ng gusali. Kalaunan ay habang nadidismaya si Homelander sa pagkabigo ng plano nila ay biglang nilapitan siya ni Sister Sage at sinabing nagtagumpay sila sa plano niya. Pinaliwanag ni Sage na ang totoong plano niya ay mapalabas ang The Boys na sila ang pumatay kay Newman at upang mapaamin sa publiko si President Singer na siya ang nagpautos sa grupo na mapatay ang Vice President. Nasabi pa ni Sage na si Homelander na ang susunod na posibleng maging presidente na labis na kinagulat nito. Sa sunod na araw ay bilang bagong presidente ay nagdeklara si Calhoun ng martial law sa buong Amerika at hinirang niyang leader si Homelander sa hukbo ng mga soups na ang magpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Homelander ang mga Starlighters na tutugisin niya sila. Samantala ang The Boys ay napagdesisyonang maghiwalay na ng mga landas at magtago ngunit hindi nagtagal ay biglang na-ambush sina Frenchie at Kimiko ng mga soups na sina Kate at Sam. Si MM ay inatake ni Love Sausage at ng mga agents ng Vought. Maya-maya ang tinatahak na kalsada ni na Huey ay mabilis na nabagsakan ng isang barko at dinakip rin sila ng mga Vought agents. Pero si Starlight ay nagmadaling lumipad palayo ng lugar. Sa kasalukuyang iyon ay nagmaneho si Butcher sa di malamang lugar habang dala ang soup virus.
Sa post-credit scene, nang nalaman ni President Calhoun kung saan nakatago si Soldier Boy habang nasa isang containment chamber ay agad na ipinakita niya ito kay Homelander. Labis na kinagulat naman ni Homelander na makita muli ang ama. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.